Ayan! At makakasama nga natin ngayong araw ang mga staff at officer nitong ipinagdiriwang natin or ipagdidiwang dito sa October 6, itong Gong Festival. Ayan, at ngayong araw makakasama natin ngayon dito sa studio si Sir Chow Supayan, ang Gong Festival President, si Ma'am Clarissa Dayaw, ang staff officer din ho ng Gong Festival, and then si Ma'am May Ann Lumongoy, staff officer din po. Ayan, magandang umaga. Morning po. Magandang umaga po. Gawin sa'yo akbatak. Oo. Diretsahang tanong na tayo. Ano ba ang anong mensahe ba kapag nakakakita kayo ng Gong? Ano ba yung representasyon nito sa life ng isang Cordillera? Yes, of course po, the gong represents the culture and heritage of us Cordillerans po. So, when we Cordillerans hear the gongs, we feel the sense of belongingness po when we hear those being played. And then dito is parang meron ho kasing tayong celebration 2 weeks ho. Bale 2 Sundays ito, and then ano ho ba ito? Or bakit ano ho ba yung pinaka significance ho nito kung bakit kailangan nating ipagdiwang po ito? Okay po. So, for this, we have the Gong Festival. And in connection, Gong Festival, because as Chow mentioned, ito po sinisimbolize nga po ng gong yung unity, it's our identity. Para pag may gong, ay igurot to, Cordillera ito. So for this Gong Festival, we usually celebrate it 2 Sundays. First one, the showcasing of the performances, music, dances, chants, anything about the Cordillera, even the attires. And also for the second Sunday, we also have the indigenous games. Yes. Ayun nga no, nakita natin Vanessa, talagang mga bagets yung ating nag-organize nitong ating 12 Gong Festival. Gaano ba kahalaga na yung mga kabataan ngayon, kabataang Cordilleran, sila na din yung nangunguna dito sa mga event na ganito. Siguro perhaps ipagpatuloy siguro yung tradisyon na ipinamana naman talaga sa atin. Yes po, tama ka po doon, sir. Kailangan po talaga na maipagpatuloy natin or maipass down natin itong Cordilleran na culture, whatever that we have in the Cordillera. Kasi po, pag hindi po natin to ipapasa sa mga younger generation po, mamamatay po ito. So, kailangan din na from our seniors or mothers, fathers, ancestors, kailangan po natin mga kabataan na tayo na din po mismo ang umalam mismo sa kultura para hindi po nila isama if ever po namamatay yung kultura. We have to pass it down talaga po. So, yun po. Kaya po ang mga gaya namin kabataan talagang push through po kami dito. Dito po kami Oo. Pero kamusta naman ho yung paghihimok ho natin sa mga kabataan ho natin? Open ho ba sila? Or meron pa rin ho ba yung iba na nagre-resist? Kasi parang pagka ganito kasi pagka sinabing culture and tradition, parang very taboo. Or parang meron silang kakaiba na way of thinking. As much as we are so enthusiastic naman po, very naman po tayo ngayon sa generation. This generation was open na siya. Not as much na yung nakaraan na medyo close tayo sa idea. Sa ngayon naman po, okay naman po. We are nagpapalawak po ng ideolohiya sa pag-open about culture, about this talk about heritage nga po sa indigeneity. And as far as I know, hindi lang po yung school-based ang naaakit po natin na na nahihimok sa we go to the culture, mga barangay-based, mga private sectors, even actually mga companies ganun po, mga pribadong sector na nagiging interesado na po ang karamihan sa pagdating sa culture po.
And indigenous culture po siya. Vanessa, talaga namang maganda, no? Kasi nakikita ko din dyan sa may Burnham Park, may mga nagpa-practice ng magong and pabata na ng pabata yung talagang nagpe-play ng gong. Pero ano lang yung nararamdaman natin na yung mga seniors natin, yung mga elders natin, nagbigay din ng kanilang permit, ng kanilang tiwala na i-handle na nung mga kabataan, yung mga ganitong events. Ayun nga po, nagiging open na po ang yung mga pinagmulan natin na noon medyo close sila sa idea nga po na ay medyo yan, we have the sacred of it. But ngayon naman po nagiging open na as the time goes on, and we are very thankful for that. Syempre naman po para po napagpapalawig pa po natin ang ating kultura. Ganun po. And then ito is 12th year anniversary na po Yes ng po. Gong Festival. Ano ho yung mga pagkakaiba as compared ho nung mga last na celebration ho natin ng anniversary ho? Like for example ho, yung sa mga activities natin, may mga karagdagan ho ba? Kasi balitang magsa-celebrate ho tayo October 6 and October 13 ho. Ang isa pong napansin ko na kakaiba this year na dapat po nilang abangan, madami po kaming grupo na ngayong year lang po sumali. Yung iba po, medyo napalitan. Tapos ngayon po, bago na po yung ibang grupo. So, aabangan po natin, may performance din po silang hinahandang bago para po sa atin. Yung iba? For the 13th, meron din po tayong indigenous games. It's not the usual na ginagawa from the past Gong Festival. So, ito rin po yung dapat nilang abangan. Surprise na lang. Oo. Pwede ba kaming sumali dyan? Oo, yung public, pwede bang Yes naman sumali? po. We are very much open po sa ating lahat. Gong Festival naman po is free for everybody. Wow. And Pero saan the participation po is po yan, we invite everybody to participate with us as a visitors po. You may be a Cordilleran or a Cordilleran by heart. Lahat po tayo ay invited to attend Baguio Gong Festival on 6 and 13 po. Wow. Pero saan ho ba gaganapin itong Gong Festival po? Yung October 6 po, the Gong festivity will be on October 6 sa Melvin Jones po, sa may soccer field po. So doon po tayo sa may malapit po sa archery po. And also for the IP games or indigenous games, also in Melvin Jones, and same Sunday po yung dalawa. Oo, tingnan mo Vanessa. Ang ganda ng kanilang poster. Ganyan kapag pinag-mix yung otak ng mga kabataan. young minds Oo. at ng mga elders, di ba? Ganyan naka-creative yung ating, di ba? Artistic you po. see? Di ba mga ka-MB? Na-appreciate nyo? Giving. Oo, Gawa po ng di ba? gawa po Ganyan ng na. artistic staffs and officers po ng na organizers ng Gong Festival. Ang tema po natin ngayon ay Tema po is Gongs for Peace, a harmony of heritage and ancestral reverence. Oh, Vanessa. Alam ko, Vanessa, ready ka na sa indigenous game. Kasi ako dito talaga, lagi akong olat sa scoreboard. Baka sa indigenous game manalo ako. Sino bang hindi olat sa dito, Oo. scoreboard? Lagi tayong talo dito. Ayan, invite po natin yung ating mga ka-MB to watch and to perhaps participate din sa ating 12 Gong Festival. Okay po. So, inaanyayahan po namin kayong lahat para pumunta po dito sa 12th Gong Festival. And ito po ay magaganapin sa October 6 at 13 sa Melvin Jones Grandstand. 6 a.m. po yung parade. So, Uy! agahan nyo po. Oo. 6 to 7 a.m. po. The start of the Kailangan parade. maaga po kayo. Oo, gustong-gusto ko si ate. Huwag maging Filipino time pag 6-6, hindi, Opo. pag sinabing 6-8 ka pupunta, wala ka nang naabutan. Sayang naman. Oo. Next Sunday ka na lang. Oo. May mga gustong batiin po? Okay. Oo. May gustong batiin, pasalamatan? Yes, I would like to greet
the Gong Fest organizers, the staffs, and also all the participants of Gong Fest. So see you on October 6 and 13. Oo, ayun, ma'am, baka may gusto kang batiin din. Nabati na po. Nabati na. Yung mga parents mo, ma'am, mga kasama sa bahay. Pinili. Hello po sa mga kasama naming staff at organizer ng Gong Festival. Agahan po natin sa October 6. Natakot ako kasi akala ko ang babatiin mo, ma'am. Hello sa mga kasama ko sa bahay. Oo, ikaw, ma'am. Opo, yun din po. Family na rin po yung Gong Festival at tsaka sa mga participants natin dyan. I know for sure very much ready na silang lahat. So, yeah. Very much excited din ako, Vanessa. Makikilaro talaga ako dyan. Makikihabulan tayo. Pero ito nga, napakaganda dahil ang ating mga youth na yung nagli-lead ng ganitong mga event to preserve yung ating culture at mailayo dun nga sa pagkamatay ng ating culture. Dapat na manatiling buhay yan.